binabatikos nito ron. O, tingnan nyo, sinong binabatikos nitong sinungaling na to dati. I-analyze nga natin si PBBM. I-analyze nga natin si PBBM. Tangina. I-analyze daw niya si PBBM. O, i-analyze nga natin si PBBM, sabi niya. Walang hiya talaga, oh. O, di ba? Umpisa pa lang, eh. I-analyze daw niya si PBBM. Tingnan nyo kung anong analysis niya kay PBBM, ha, na ngayon, pinakamabango na sa kanya. Panoorin ninyo kung paano niya i-analyze si PBBM bilang isang presidente na ngayon, amo niya na at pinakamalinis na tao sa buong mundo. Tayo na, ang bilis, Clara. Magkano ba? Ang tinapay ka. Oh. Toto, pakinggan natin. I-analyze daw niya si PBBM, ha? Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno? Yun lang. So ano daw meron kay Larry Gadon para paggastusan siya ng gobyerno? Parang dito ang sinasabi niya, wala naman silbi to si Gadon, eh. Bakit kailangan pang gastusan ng gobyerno? Pera ng taong bayan, pasweldo yung panghayop na ito para lang magkaroon pa ng posisyon. O ganun din naman sa'yo, eh. Hindi rin namin alam kung anong nakita niya sa'yo. Bakit ikaw ang ginamit niya, eh? Dati nga sinisiraan mo siya, oh. Ayan, oh. Sinisiraan mo nga siya nun, eh. Hindi mo nga alam, eh, kung anong katakbo ng utak niya, eh. Dahil bopols ang tingin mo kay Bongbong, eh. Tapos ngayon magkabati na kayo. Diba? Nawala sa iba. At wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Diba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Ayaw niya maging nega. Tangina, ayaw niya maging nega. Ayaw mo maging nega, wag ka mag-react. Inaka-analyze ka ng analyze. Wala kang na-analyze dyan, eh. Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ako po. So, ibig mong sabihin, si Bongbong Marcos, ayon sa analysis mo, ang dami niyang advisors, ibig sabihin, wala siyang alam. Wala ka naman pala, Bongbong, eh. Kumuha ka, wala ka nang mahanap, Bongbong, na pwede mong i-hire. Wala ka nang mahanap na i-hire. Ito na lang ang kaya mong i-hire, si Larry Gadon at saka itong si Claire Castro. By the way, Bongbong, si Trillanes nga pala nagtatai sa Caloocan. Negative 20, putang ina niyan. Mantakin mo may survey. 75% yung si Malapitan. Mantakin mo siya. Negative 22%. Putang ina, may bokya na. Doon pa siya, bumaba pa siya sa bokya. Mabuti pa, sanay ka rin naman, Bongbong, mag-hire ng mga tanga. Ba't hindi mo pa isama si Trillanes pag natalo siya sa eleksyon? Pag sama-samahin mo yung tatlong yan, gawan mo na. Gawan mo si Gadon, si Trillanes, at saka yan si Claire ng talk show. Puta, ang tawag sa talk show nila, alam mo kung ano? Talk shit. Oh, gawan mo para maganda talaga. Imaginein mo, itong si Trillanes, dati bumabati ko sa'yo. Oh, ayan, si Gadon, sabagay si Gadon, aso mo yan noon pa. Oh, eto, may bago kang aso, binabatikos ka rin dati. Sabi nga nyo, ang dami mong advisor, ibig sabihin, wala ka daw alam. Oh, yun yung analysis niya sa'yo, ha. Tapos hinire mo pa. Wala ka naman makukuha, Bongbong, na ibang tao dyan na mas may kredibilidad yung kahit papaano, katulad ni Larry Gadon, na ipaglalabang ka kahit na sa hirap at ginawa. Di ba? Kasi ito si Claire, putang ina, dati binabanatan ka pala nito. Tapos ngayon, Claire, ang bait-bait mo na kay Bongbong. Dati ang analysis mo kay Bongbong, isa siyang walang utak, walang alam. Tapos ngayon, kung makapagtanggol ka kay Bongbong, parang siya ang pinakamagaling na presidente sa mundo.
Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Ay, alam ko. Ayan na. So ito, nag-come up na siya sa solusyon. Sabi niya, ay, alam ko na. Ito talaga ang ginawa niya. Na partner. Narealize ko, Mark, sandali Kaya, baka, feeling ko lang, baka kaya niyang pinili niya, kasi di ba, pag pinili niya yan, for 5 years siya nandiyan, makakalibot siya sa mga nasa laylayan ng lipunan ng libre kasi gamit ang gobyerno, pondo ng gobyerno. Wala ka pala, Larry, ka dun eh. Ginagamit nyo lang pala yan eh. Yaang posisyon mo para makalibot ka sa laylayan eh. Para daw makatakbo ka ulit sa posisyon. Yung problema, Claire, hindi tumakbo eh. So yung analysis mo, palpak. Tangina, minsan na lang kasi magbigay ng analysis eh. Wala naman kasi may gusto ng opinion mo, bigay ka ng bigay ng opinion eh. Hindi ko ba maintindihan sa'yo? O paano yan? Yung analysis mo na yan. Ang ganda-ganda pa naman ng analysis mo. Alam ko na. Parang putang na Nag-makeup pa siya para sabihin yan. Alam ko na. Si Larry Gadon, gagamitin niya yung pera ng taong bayan para makaikot siya sa laylayan. Parang libreng pangangampanya na yun para sa 2028, di ba? O ganyan ang ginagawa ng ayuda, tanga. Ba't pinagtatanggol mo si Bongbong? Ganyan naman pala yung tingin mo sa kanila. Tarantada, gaga, inutil, putok sa buho, walang hiya ka. Ganyan yun, ayuda yan. So yung pag-aayuda natin ng mga congressman, vote buying yan. Na parang sinasabi mo na si Gadon, kaya siya nandiyan dyan sa poverty alleviation para magamit niya yung kanyang pagtulong sa mga mahihirap para sa name recall. Oo, para sa pag tumakbo siya, pwede na siyang manalo bilang senador, ganun. Puta, hindi tumakbo. Ano mo ganito si Claire? Ito binabayaran natin ngayon. Ito sinisweldohan ng taong bayan. Maging aso, maging attack dog ni Bongbong Marcos against sa mga Duterte na dati naman siya yung inaatake. So, di magagamit niyang stepping stone sa pag-campaign sa susunod na eleksyon. Kasi mahirap. Diba? Tandaan nyo Marites ka pala eh. Musang ka pala eh. Musang no chismosa. Tayo na, ganito ang kalibre, Bongbong Marcos, na mga pinapanumpa mo sa selyo ng Malacanang, si Larry Gadon, na walang alam kundi magmura at magsalita ng bobo. Banatan yung mga kalaban mo. Tsaka ito si Claire na dating gigil na gigil sa'yo, wala ka daw utak, na ngayon empleyado mo na. Anong klase yan? So ito ang mukha ng Pilipinas ngayon. Ito ang mukha ng gobyerno ngayon. Bagong Pilipinas. Ito ba yung inaasam-asam natin pagkatapos ni Pangulong Duterte? Pagkatapos ng 6 na taon ni Pangulong Duterte na napaganda, ito yung sitwasyon natin ngayon. Walang bagong kalsada na bumabagsak pa yung mga tulay. Putang ina niyan, nalalaglag pa yung mga tulay. Kung di mo mabakbak yung mga tulay, magiba yung mga tulay. Putang ina, walang tulay pero may budget. Hanggang ngayon yung tulay di pa natatayo. Nakawan dito, nakawan dyan. Kidnapping dito, kidnapping dyan. Mga walang laman loob na mga nakikitang katawan. Droga, ang mura na. Ang inang yan. Tapos sasabihin nyo bumaba ang crime rate. Tapos sasabihin nyo maganda na Pilipinas. Anak ng tinapay kayo. Yan ang sinasabi natin mga bossing. Kapag kayo masyado kayo nagpapaniwala dyan sa mga manipulative na mga survey, manipulative na mga media, puta, yan ang kahihinatnan ninyo. Di nyo na alam, ano ba talaga maganda, pangit? Ang totoong survey, kayo, sarili nyo, tanungin nyo, maganda pa ba Pilipinas? Para sa sarili ko, sa experience ko, maganda pa ba? Sa akin, pangit. Marami akong questions, marami akong problema. Anong gagawin mo? Tatahimik ka? Hindi. Mag-ingay ka. Tawagin mo yung attention nila bilang isang Pilipino at isang botante, legal na citizen ng Pilipinas, kailangan mong ilabas yung saloobin mo. Masaya ka pa ba o hindi? Silence is not an option.
Katulad nito. Ikaw din naman eh. Nagpapahayag ka rin ng mga opinion mo patungkol kay Marcos, 'di ba, Claire? 'Di ba sabi mo si Marcos bobo. Ang daming kailangan ng mga advisor dahil tanga. Si Larry Gadon, pinake news mo pa na gagamitin niya yung pera ng taong bayan para para tumakbo sa gobyerno, hindi naman tumakbo yung tao. Sino ngayon ang fake news, Claire? Sinasabi ko sa iyo pal ka kasi. Anyways, maraming salamat mga bossing sa inyong panonood. Katulad ng lagi nating sinasabi, we are back. Mabuhay kayong lahat and hopefully magtuloy-tuloy itong ating pag-upload at sana kayo din po ay tuloy-tuloy pong magtangkilik, manood, mag-like, mag-share. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na. At yung mga gusto pong super thanks na. Malaking tulong po yun sa channel natin. Yan po ang ginagamit natin para po tayo ay mag-improve pa po ang ating pag-vlog at pag-content. So mabuhay kayong lahat and sana ay kayo ay masaya. Naging masaya ang inyong panonood nitong ating video. Kung meron po kayong mga suggestion, topics, i-comment nyo lang para ating reaksyonan sa susunod. Again, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Bagong Pilipinas, ewan ko ba? Doon tayo sa mga bagong kandidato, hindi sa mga lumang mukha na. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at